Ngayong araw, ika-18 ng Hunyo, taong 2025, muling nagtipon ang mga mag-aaral at guro para sa ikalawang araw ng inaabangang BCJ MMA Proposal Defense. Isang kaganapan ito kung saan ang mga estudyante ay magtatanggol ng kanilang mga panukalang proyekto. Nagsimula ang programa kaninang alas 8 ng umaga sa ating paboritong lugar, ang Audio-Visual Room. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng pananabik at kaunting kaba. Ang mga estudyante na ilang linggo o buwan nang naghahanda ay handa nang ibahagi ang kanilang mga napapanahong ideya na maaaring magdulot ng pagbabago. Ito ay hindi lamang isang simpleng presentasyon, ito ay isang pagsubok sa kanilang dedikasyon at galing. Ang proposal defense ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral sa kolehiyo. Dito, ipinapakita ng mga mag-aaral ang kanilang mga panukalang pananaliksik o proyekto sa isang panel ng mga eksperto. Sila ay tatanungin tungkol sa kanilang mga ideya, pamamaraan, at inaasahang resulta. Para sa BCJ MMA o Bachelor of Culture, Journalism and Media Arts, ang mga paksa ay sumasalamin sa kanilang kurso. Sakop nito ang malawak na larangan mula sa social media, pelikula, sining, kultura, hanggang sa turismo at esports. Ang bawat panukala ay naglalayong magbigay ng bagong kaalaman o solusyon sa mga isyung kinakaharap ng ating lipunan ngayon. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa mga mag-aaral na magpipresenta. Ito rin ay isang pagkakataon para sa ibang mga estudyante na matuto at makakuha ng inspirasyon. Maririnig nila ang iba't ibang pananaw at malalaman ang mga bagong paksa na maaring hindi nila naisip noon. Ang kapaligiran ay puno ng intelektuwal na talakayan. Ang bawat tanong mula sa panel ay nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa sa paksa. Ang mga sagot naman ng mga estudyante ay nagpapakita ng kanilang pagsisikap at pagmamahal sa kanilang napiling larangan. Ito ay isang tunay na pagdiriwang ng kaalaman. Kaya naman, samahan ninyo kaming silipin ang mga kapana-panabik na presentasyon na inihanda para sa araw na ito. Mula sa pag-aaral sa epekto ng social media hanggang sa pagsusuri ng mga makabagong pelikula, tiyak na mapupukaw ang inyong interes. Ang bawat grupo ay may kani-kaniyang kuwento, may kani-kaniyang advokasya na nais isulong. Ating alamin kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang mga ideya at kung ano ang kahalagahan ng mga ito hindi lamang sa loob ng akademya, kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na buhay. Halina't tunghayan natin ang galing ng mga kabataang ito. Nagsimula ang sesyon sa ganap na 8 ng umaga sa isang napapanahong paksa. Ang unang grupo, na pinangungunahan ni Mark Reyes, ay nagtanghal ng kanilang panukalang pinamagatapang, ang epekto ng TikTok sa pag-uugali ng mga kabataang Pilipino. Sa kanilang presentasyon, tinalakay nila kung paano binabago ng sikat na social media app na ito ang paraan ng pakikipag-ugnayan at pagpapahayag ng mga kabataan. Sinuri nila ang mga positibo at negatibong epekto nito mula sa pagiging malikhain hanggang sa mga issue ng mental health. Ang paksang ito ay napakahalaga dahil halos lahat ng kabataan ngayon ay gumagamit ng TikTok, kaya mahalagang maunawaan ang impluwensya nito. Sumunod naman, bandang 9 ng umaga, ang grupo ni Ana Santos na may panukalang pagsusuri sa representasyon ng kababaihan sa mga pelikulang indie. Isang napakagandang paksa na naglalayong bigyang pansin ang papel ng mga babae sa independent cinema. Ipinakita nila kung paano inilalarawan ang mga babaeng karakter, kung sila ba ay biktima, bayani, o boses ng pagbabago. Ang kanilang pag-aaral ay magbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano hinuhubog ng pelikula ang ating pananaw sa kasarian. Ito ay isang mahalagang talakayan, lalo na sa panahon ng pagpapalakas sa karapatan ng mga kababaihan. Pagdating ng 10 ng umaga, isang kakaibang paksa ang inilahad. Ito ay ang sining ng graffiti bilang anyo ng protesta sa Calacang, Maynila, na iprinisenta ng grupo ni John De La Cruz. Tinalakay nila kung paano ginagamit ang sining sa mga pader ng siyudad bilang isang paraan ng pagpapahayag ng opinyon sa mga isyung panlipunan at pampulitika. Para sa kanila, ang graffiti ay hindi lamang vandalismo, kundi isang makapangyarihang boses ng mga ordinaryong mamamayan. Ang kanilang pag-aaral ay naglalayong baguhin ang ating pananaw sa street art at kilalanin ang kahalagahan nito sa ating kultura at kasaysayan. Bago ang tanghalian, sa ganap na 11 ng umaga, ang huling grupo para sa umaga ay nagtanghal ng kanilang panukala. Ito ay ang kultura ng K-pop fandom at ang epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas, na pinangunahan ni Bea Gonzalez.
Sinuri nila kung paano nakakatulong sa ating ekonomiya ang paggahumaling ng mga Pilipino sa K-pop, mula sa pagbili ng merchandise, album, hanggang sa panonood ng mga concert. Ipinakita nila na ang pagiging isang fan ay hindi lamang isang libangan, kundi isang malaking industriya na nagbibigay ng trabaho at kita. Ito ay isang napaka-interesanting pag-aaral na nag-uugnay sa kultura at ekonomiya. Matapos ang masarap na pananghalian, nagpatuloy ang mga presentasyon sa ganap na ika-1 ng hapon. Ang unang grupo sa hapon, na pinamumunuan ni Leo Castro, ay tinalakay ang isang paksang malapit sa puso ng maraming Pilipino, ang basketball. Ang kanilang panukala ay pinamagatang ang papel ng Barangay Basketball Leagues sa paghubog ng komunidad. Sinuri nila kung paano ang simpleng liga ng basketball sa bawat barangay ay nagsisilbing daan para sa pagkakaisa, disiplina, at pag-iwas ng mga kabataan sa masasamang bisyo. Higit pa sa isang laro, ipinakita nila na ang basketball ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino na nagbubuklod sa mga tao. Pagsapit ng ikalawa ng hapon, lumipat naman tayo sa larangan ng turismo. Ang grupo ni Sara Fernandez ang nagpresenta ng kanilang pag-aaral na Ecotourism sa Palawan, Mga Oportunidad at Hamon. Tinalakay nila ang potensyal ng ecotourism o responsibleng turismo sa pag-angat ng buhay ng mga lokal na komunidad sa Palawan habang pinoprotektahan ang kalikasan. Ipinakita rin nila ang mga hamon na kaakibat nito, tulad ng overdevelopment at pagkasira ng kapaligiran. Ang kanilang panukala ay napapanahon dahil sa patuloy na paglago ng turismo sa bansa at sa pangangailangang balansehin ito sa pangangalaga sa ating mga likas na yaman. Bandang ikatlo ng hapon, isang masarap na paksa ang tinalakay. Ito ay ang pagbabago sa kulturang pagkain ng mga Pilipino, dahil sa food vlogging na iprinisenta ng grupo ni Kevin Lim. Sinuri nila kung paano naiimpluwensyahan ng mga food vlogger sa YouTube at Facebook ang ating mga pinipiling kainan at pagkain. Tinalakay nila kung paano nagiging Instagrammable ang pagkain, at kung paano ito nakakatulong o nakakasama sa mga maliliit na negosyo. Ito ay isang masusing pagtingin sa kung paano binabago ng digital media ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating kultura, ang pagkain. Bilang panghuling presentasyon ng araw, sa ganap na ika-4 ng hapon, isang malalim na paksa ang inilahad. Ito ay ang pagsusuri sa mga modernong mitolohiya sa comics ng Pilipinas na pinangunahan ni Patricia Reyes. Ipinakita nila kung paano binibigyan ng bagong buhay ng mga kasalukuyang manunulat at artist ang mga tauhan mula sa ating mitolohiya, tulad ni Darna at Captain Barbell. Sinuri nila kung paano ginagamit ang mga karakter na ito upang talakayin ang mga modernong isyu ng lipunan. Ang kanilang pag-aaral ay nagpapakita na ang ating mga kuwentong bayan ay buhay na buhay pa rin at patuloy na nagbabago kasabay ng panahon. Ang isang proposal defense, kagaya ng BCJ MMA Proposal Defense, ay higit pa sa isang requirement sa paaralan. Ito ay isang mahalagang pagsasanay para sa mga estudyante. Dito nila natututunan kung paano manindigan para sa kanilang mga ideya, kung paano tanggapin ang mga puna, at kung paano mag-isip ng critical. Ang bawat tanong mula sa panel ay isang pagkakataon upang mas lalo nilang pag-aralan ang kanilang paksa at palakasin ang kanilang mga argumento. Ito ang naghahanda sa kanila para sa mga hamon sa totoong mundo, kung saan kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang mga proyekto at desisyon sa kanilang mga magiging trabaho. Para sa mga estudyante, ang matagumpay na pagtatanggol sa kanilang panukala ay isang malaking tagumpay. Ito ay patunay ng kanilang pagsisikap, dedikasyon at kaalaman. Ito rin ang nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa sa kanilang sariling kakayahan. Ang prosesong ito ay nagtuturo sa kanila ng profesionalismo mula sa pananaliksik, pagsulat, hanggang sa pagsasalita sa harap ng madla. Ang mga kasanayang ito ay napakahalaga at magagamit nila sa anumang larangan na kanilang tatahakin pagkatapos ng kolehiyo. Ito ay isang pamumuhunan sa kanilang kinabukasan. Hindi lamang ang mga estudyante ang nakikinabang dito. Ang komunidad at ang lipunan ay nakikinabang din sa mga paksang kanilang tinatalakay. Ang mga pag-aaral tungkol sa social media, kultura, sining, at turismo ay nagbibigay ng bagong kaalaman at pananaw sa mga isyung kinakaharap nating lahat. Ang mga resulta ng kanilang pananaliksik ay maaring magamit ng mga mambabatas, mga negosyante, at mga ordinaryong mamamayan upang makagawa ng mas mahusay na mga desisyon. Ang mga ideya na nagsisimula sa loob ng silid-aralan ay may potensyal na lumikha ng positibong pagbabago sa ating lipunan.
Kaya naman, ang mga kaganapang tulad nito ay dapat nating suportahan. Ang BCJ MMA Proposal Defense ay isang patunay na ang mga kabataang Pilipino ay may malalim na pag-unawa at malasakit sa ating bansa. Sila ang mga susunod na leader, mamamahayag, alagad ng sining, at tagapagtaguyod ng ating kultura. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng plataforma upang ibahagi ang kanilang mga ideya, tinutulungan natin silang hubugin hindi lamang ang kanilang sariling kinabukasan, kundi pati na rin ang kinabukasan ng ating bayan. Tunay ngang kahanga-hanga ang galing at talino ng kabataang Pilipino.